Praise God. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tumayo po tayo para simulan natin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Amang Diyos, ang lumikha ng lahat, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat ngayong araw. Salamat po. Titipon mo sa amin para sumamba sa iyo, parangalan ka at itaas ang iyong banal na pangalan. Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri, kalwalatian at pagsamba. Panginoon, habang sinisimulan namin ang pagsambang ito, inaanyayahan namin ang iyong presensya na punuin ang lugar na ito at ang bawat puso na naririto. Ama, linisin mo kami sa anumang bagay na makakahadlang sa aming pagsamba sa iyo. Nawa ang aming mga awit, panalangin at papuri ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Pagpalain mo ang bawat bahagi ng pagsambang ito sa aming pastor na maghahayag ng iyong salita at sa mga kapatiran na naging bahagi ng gawain ito. Inaalay namin sa iyo ang pagsambang ito at hinihiling na mangyari ang iyong kalooban sa lahat ng aming ginagawa. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang sama-samang panalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yeshua. Amen. Hallelujah. Morning. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Let's give the highest praise. Give Him thanks and praise. Sing Him a song. Hallelujah. Enter His gate with thanksgiving and praise. With joyful noise, with song of praise, let it be known throughout the earth, great and mighty things He's done. Taste and see that the Lord is good, is good. Taste and see that the Lord is good. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice, rejoice. Woo. Let's rejoice and sing to the Lord. Enter His gate, believing to pray. With joyful noise, with song of praise, let it be known throughout the earth, great and mighty things He's done. Taste and see that the Lord is good, is good. Taste and see that the Lord is good. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice, rejoice. Woo. Don't hold on your praise. Don't hold on your praise. Don't hold
all of your praise. Give shouts of joy. Don't hold on your praise. Don't hold on your praise. Don't hold on your praise. Give shout of joy. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice, rejoice. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice, 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 rejoice. Woo! Hallelujah. We will rejoice and we will sing to you, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Jesus, ikaw ang buhay ko. Amen. Sa bawat umagang kailangan, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. Bawat ngiti mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Oh, Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y ang usta't gumabay. Wala sa iyong maipapantay. Bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na tumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Oh, Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Jesus. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Oh, Jesus, sa buhay ko
ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko! Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Tunay na po Panginoon na napakabuti mo. Kahanga-hanga ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Kahanga-hanga ka, aming Panginoon. Kami namamangha sa iyong kabutihan. Sa puti ka ng sala, kami ay iniahon at binihisan mo ng inyong kabanalan. Kayo ang siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay magpakailan pa man. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Kahanga-hanga ka, makamangyarihang Diyos. Tanging sa iyo ang pagsamba, pagbubuhay. Sa kabila ng lahat, kami iniling ng taos at binayaran niyo maging ang inyong buhay. Kayo ang puno ng pag-ibig, matutubos ng buong daigdig, magpakailan pa man. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga
pupurihin ka, pupurihin ka. Lungay naman ang sila ka. Ngunit pasang masaya lang. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa mga ito. Sa inyo paanan ako'y lumuluhod, ang aking kabuuan sa inyo ay isinusuko, lumalapit, umaabot, inuubad aking takot upang kayo'y makarinig, ang tinig nyo ay marinig. Sa inyong paanan ako'y lumuluhod, ang aking kabuuan sa inyo ay sinusuko, lumalapit, umaabot, inuubad aking takot upang kayo'y makarinig, ang himig nyo ay marinig. Dinadakila ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo, wala nang ang hihigit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming manlilikha, aming Ama. Sa inyong paanan ako'y lumuluhod, ang aking kabuuan sa inyo ay sinusuko, lumalapit, umaabot, inuhubad aking takot upang kayo'y makarinig, ang himig nyo ay marinig. Dinadakila ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo, wala nang ang hihigit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming manlilikha, aming Ama. Lahat ng papuri at palakpak inutuon sa inyo ang lahat. Kayo ang siyang, kayo na nga, bago pa man ang simula, ang may yakda ng buhay ko'y pinuspos nyo ng biyaya. Dinadakila ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo, wala namang hihigit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming manlilikha, aming Ama. Dinadakila ko Diyos, dinadakila ko kayo sa sandaling ito, sumasamba, lumuluhod sa kabanalan nyo, wala namang hihigit pa. Kayo ang Diyos na dakila, aming manlilikha, aming manlilikha, aming manlilikha.
sa iyong kabutihan. Patuloy na pagsamba ang iyong sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray for our tithes and offering. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, katapatan at walang hanggang pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbigay ng pagpapala at pagtugon sa lahat ng aming pangangailangan ayon sa inyong kalooban at kabutihan. Kinikilala po namin na ang lahat ng aming tinatanggap ay nagmula sa inyo, aming Ama. Lord, we bring before our tithes and offering. We offer them with thankful hearts, honoring you and for your goodness and faithfulness in our lives. Pagpalain mo po ang bawat kamay na nagbigay ngayon. Bless every giver, every family represented here. Naway suklian mo po sila ng iyong biyaya, kapayapaan at kasaganaan ayon sa inyong kalooban. Lord, we pray for those who are working each day. Please give them strength, bless their work, and provide for their needs. We also pray for those who are looking for jobs. Please open the right opportunities for them. Guide them and give them patience and hope as they wait for your perfect timing. Ama, buong puso naming pinagkakatiwala sa iyo ang offering na aming inahahandog. Nawa ito'y maging instrumento upang maipahayag ang iyong salita, maipakita ang iyong kabutihan, makatulong sa kapwa at magpalago ang iyong gawain. May your name be glorified through every gift, every act of generosity, and every ministry that these offerings will support. May people be blessed, heart be encouraged, and your gospel be proclaimed through the faithful use of these offerings. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen. Sa aming pagbibigay, kayo ay lumago sa inyong paanan. Kami naghahandog, kayo ang may kapal, lumikha ng lahat. Taos puso kami napasasalamat. Sa aming pag-aalay ay inyong tunghayan, punsod ang pag-ibig sa ating kapatiran. Lumaganap nawa ang inyong salita, bunga ng pagbibigay ng tapat at kusa. Ang aming mga tinatangkilik, maluwag namin ibinabalik, magmula sa bukat ng inyong pagpapala at sa inyong di masukat na pagmamahal. Malugod kayong nawa sa inyong abang-abang. Amen. Praise the Lord. Muli po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ka, o aming Ama, sa pagtitipong ito.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa at ng tubig sa dagat. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng buhay. Salamat po sa biyaya ng buhay. Ama, sa pangalan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak, na si Jesucristo, at ang patnubay na kaloob mo, Ama, ang Santong Espiritu, ang iyong makatotohanang salita. Inihiling po namin, Ama, sa umagang ito, saliksikin mo ang aming mga buhay. Malaya ka, Panginoon, na kumilos sa kaligitnaan namin sa umagang ito. Linisin mo kami anuman ang aming mga pagkukulang, kahinaan, mga pagkakamali namin na maaaring hindi namin nakikita, pero nakikita mo, Panginoon, sapagkat makapangyarihan kang Diyos. Alisin mo, Panginoon, anuman ang aming mga karumihan. Inaamin po namin na kami po'y makasalanang tao. Kinahabagan mo kami sapagkat napakinggan namin ang hiwaga ng iyong salita. Dakilang Diyos, nagpapakumbaba po kami sa paanan ng trono mo, Panginoon. Nagpapakumbaba at humihingi ng iyong paglilinis. Tulungan mo kami na panatiliin naming malinis ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming mga kamay. O dakilang Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat na makisalo sa iyong banal na piging, sapagkat ikaw ang Diyos na banal. Pakabanalin mo kami, aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang anumang pangangailangan ng mga kapatiran namin, na ikaw lamang, Panginoon, ang nakakakita ng lahat ng ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang tinapay na sumisimbolo ng iyong laman at ang laman ng saro, ang alak na sumisimbolo ng iyong banal na dugo na siyang naghugas sa amin sa lahat ng aming kasalanan upang hindi na kami magkasala pang muli. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang panambahan namin sa umagang ito. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung aking pong mga katuwang, ang mga tatay po na maglilingkod sa umagang ito. Harap po tayo sa congregation, no? At kapag hawak na po natin ang tinapay at ang saro, sabay-sabay po nating kakainin o isusubo ang tinapay at ang laman ng saro. Ano po? Sabay-sabay nating iinumin. Ang tinapay na
kunin mo at ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Yan ang katawan inayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang salo ng bagong tipan, ilamin mo makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan, ilamin mo makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Tingnan.
habang hawak po natin ng tinapay, tunghayan natin ng salita ng Panginoon. Mula sa aklat ni San Pablo, sa unang Korinto, Kabanata 11, sa mga sumusunod na talata, pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating isubok ang hawak nating tinapay. Purihin ang salita ng Panginoon. At habang hawak niyo po ang kopa, ang alak na sumisimbolo ng kanyang banal na dugo, matapos magapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Na tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng saro. Hallelujah. Huling talata po mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hallelujah. Purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ang sarap naman palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Iikot po na magmuli ang mga kapwa ko, tatay o lolo na maglilingkod po sa inyo upang kunin ang inyo pong mga paraphernalia. Praise the Lord. Oh, sana na lang, brother. Hallelujah. Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. Sa simula ko po, pinagpala na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Pwede po ba tumayo tayo sa mandali para mawala yung ating ginaw? Wow. Doon lang po sa pwede pang tumayo, ha? At palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dinig ng Diyos ang mga palakpak na yan ay para sa Kanya. Parang walang kamay po yung iba. Okay, makakaupo na po kayo. Salamat po. Salamat ng marami po sa iyo. At pakisabi mo sa iyong katabi, sa kaliwa, sa kanan, sa harap at sa likod. Kapatid, salamat sa Panginoon at narito ka. Amen, no? Oo. Oh, sorry na lang po doon sa mga wala. Ano po, alam nyo naman po yung ating panambahan, no? O anong plano ng Diyos. Siya po ang nagsagawa ng lahat ng ito.
Hallelujah. Bubuklatin po natin na magmuli, no? Sinimulan natin to from chapter 4, ang aklat ng Efeso. Pumunta tayo sa chapter 1, chapter 2, at ngayon, buksan natin ang chapter 3. Sige po, buksan natin ang chapter 3. Samahan niyo po ako, ha? Huwag niyo po ko hayaan na nag-iisa ako dito, ano po, habang nag-aaral tayo. Kasama ko po kayo nag-aaral. Amen po ba? Mina? Yata nakarinig. Okay, we-welcome ko po muna itong isang bisita natin. Si Marian Nicole Lagatik. Pwede po bang tumayo siya? At nang siya'y palakpakan. Amen. Kapatid, welcome ka po dito sa gawain ng Church of God, Bacoor. Makakaupo ka na. Salamat. At salamat din po doon sa mga walang sawa ninyong pag-i-invite po, no, ng mga taong nandiyan po sa inyong mga paligid. Ano po, umaagapay tayo. At loobin ng Diyos na matapos natin ito, no, bilang kalooban ng Diyos na mangyari sa ating iglesia. Tunay po bang mahiwaga ang iglesia? Magiging mahiwaga yan kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kung patuloy nating sasaliksikin ang banal na kasulatan. At bago po tayo magsalita na magmuli, tayo muna po'y sumandaling manalangin. Amang banal, kahabagan mo po kami. Hindi po namin tunay na maaabot ang iyong kaisipan kung hindi mo kami tuturuan at gagabayan, sapagkat sinabi mo po, Panginoon, sa pagkatao po ni James, kapag daw po kami kapos sa karunungan, humingi lang kami sa iyo at kami pagkakalooban mo, sapagkat sagana kang magbigay, aming Diyos. Kaya po sa umagang ito, ang kahilingan ko po, Panginoon, pagkalooban mo kaming lahat, ang mga kapatiran, maging ang iyong lingkod ng karunungan upang maunawaan namin ang hiwaga ng iglesia. Salamat po, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral at pagbabahagi ng magandang balita tungkol kay Apostol Pablo. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Hallelujah. Napakasarap palakpakan ng Diyos. Napakasagana ng biyaya ng Diyos sa loob ng iglesia, ang mga mananampalataya. Ang ginagawa o kabuuan ng body of Christ. Ito na po yung panghuling bahagi, no, ng tinatalakay natin, no? Pagkakaisa kay Kristo. From chapter 1 to chapter 3, pagkakaisa kay Kristo, at ang chapter 4 to chapter 6, ang pagkakaisa sa body of Christ. Dalawa lang po, no? Dalawang konteksto lang po. Kailangan po, no, kapag tayo po yung nakikinig, no, alasan lang natin po, no, iniinganyo ko po kayo na mag-concentrate tayo. Mag-focus tayo sa panahon na ito na tayo po pinagkalooban ng Diyos at tinipon sa lugar nito, no? Wala tayong iisipin kundi ang ating iglesia. At nakita na po natin ang katapatan ng Diyos sa simula't simula pa. Kaya mahiwaga po ang iglesia. Dapat malaman ito ng mga Kristiyano. Bakit ba tayo laging dinadala ng Diyos? Tinitipon
sa loob ng iglesia. Babasahin ko po ang nilalaman po ng sulat nito, yung pinaka-content niya po, para maintindihan po ng bawat isa sa atin. At naway tulungan tayo ng Santong Espiritu sa ating pong pag-aaral. Okay, from verse 1. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo alang-alang sa inyong mga hintil. Okay, ang mga hintil po, tandaan natin, yung mga nagkalat, scattered Christian, tinawag, pinili ng Diyos, na nagkalat po sa buong mundo, saan mang panig ng daigdig. Tignan niyo po ang puso, babasahin po natin, titignan natin kung gaano kabusila ng apostol na ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Verse 2, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti, mga hintil. Talatang 3, tulad ng naisulat ko na sa ilang talata o sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong unang mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal, ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Tandaan niyo po Pwede na po ba kayo? Mga kapatid, ito po ang lihim. Ang hiwaga ng iglesia. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod, si Apostol Pablo po, upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Talatang 9, at upang ipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin. Bago pa man likhain ang sanlibutan, tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
talatang 12, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Hallelujah. Kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama. Tignan niyo po ang apostol natin, ha? Na mula sa kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit man o sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Uulitin ko lang po, kapatid. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Hallelujah. Talatang 18. Upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, mga kapatid, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Talatang 19. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Hallelujah. Talatang 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Huling talata. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen and amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Palakpakan naman natin ito. Ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Masusi pong ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso po. Ang hiwaga ng panukala ng Diyos sa Iglesia, tayo po ay tinatawag ng Diyos na Iglesia. Sapagkat kung saan tayo po ay pinananahanan ng salita ng Panginoon. Amen? Nandiyan na po yan, no? Ang role ng mga mangangaral po, no? Isulat mo sa kanilang isip at ang role ng Diyos, iuukit ko ito sa kanilang puso. Hindi na po kayo aalisan yan, mga kapatid. Kaya po tayo nagkakatipon dito. Because, dahil sa salita ng Panginoon. Amen. Okay, tingnan po natin, no?
At nang malaman natin kung ano po ang buod nito. Ipinaliwanag ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso ang hiwaga ng panukala ng Diyos sa iglesia. Bakit? Ang mga tatanggap ng lihim na panukala. Titignan niyo po, no? Pwede po kayong mag-note, no? Para pagdating po ng ating talakayan sa susunod na Friday night. Ano po, no? Kung saan tayo tinitipon ng Diyos, no? Alam po natin yan, no? Damang-dama ng bawat isa sa atin. Pag ginihipo tayo at napakabait nung taong iyon na hindi po ng Diyos, kapatid, sumusunod agad siya. Pero dun sa mga taong nagtitigas-tigasan, hindi naman talaga tunay na matigas. Malambot naman talaga yan, po. Malalaman mo ang panukala ng Diyos. Ang mga tatanggap ng lihim na panukala sa mga talata pong ito, no? Makikita niyo po from verse 1 to 4, 7 and 9. Ang minaltratong apostol. Tignan niyo po ang kasaysayan ni Apostol Pablo. Isa sa larawan po natin ito. Kaya po hindi mahaba. No? Minaltratos po siya. No? From verse 1a, 13, na hindi naman napatunayang nagkasala at siya'y nakapiit sa mga panahong iyon. Kaya isinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay may mga bakal sa kanyang dalawang paa. At siya po'y may bakal sa kanyang dalawang kamay. At humaharap sa maraming tao. Pakinggan po natin mga kapatid, no? Napakaganda ng kasaysayang ito. Kaya po huwag tayong pipikit, no? Baka po tayo ay alam na, hindi po ako nagsalita. May nagsalita ba? No? Baka daw po makatulog. Dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyo, sa akin, sa iyo, sa ating lahat na mga Gentile. Sabi po, tignan po natin, isa sa larawan natin, no? Sa mga panahon na yon na siya po ay natatanikalaan ng mga chain, ano? Na bakal. Napakalalaki po noon, no? Pag naglalakad po siya, napakabigat. Kaya hindi po siya makakatakas talaga naman po, no? At bakit ka naman tatakas? May ginawa ka bang kasalanan? Hindi. Bagkus, hinarap po ito ng ating apostol. Sabi po dyan, sa aklat po ng mga gawa, isa sa larawan lang po natin papakita natin sa mga kapatiran natin, sa kapwa natin Kristiyano. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ng isang kawal na nagbabantay sa kanya. Living out po siya na. Malaya siya, kaya lang po may gwardiya sibil siya. Hindi lang po yun, no? Ang kanyang, dapat sa panahon natin po, nakaposas lang ang ating mga bisig. Sa kanila po, pati paa. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Apostol nahing Hudyo ng lungsod. In-invite niya po. Na magtipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kinaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong likisin, ako sana'y palalayain na.
sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Di po ba pagmamaltrato yan? Si isang apostol na walang nagawang kasalanan, ipinapangaral lamang niya ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Kristo. Inaakusahan po siya. Tignan niyo po yung real life na dinanas ng Apostol Pablo. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayaan na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo. Tingnan niyo po ha, hindi po ito mga leader, taong bayan po ito mga Hudyo. Kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng bayang Israel. Nakita niyo po, nasa scripture po, nasa salita ng Diyos. Pag-asa ng mga Hudyo, Hintil, o Grego ka man. Samantalang, tignan niyo po ng mga panahon na yan, ng mga oras na yan. Nakagapos ako sa tanagalang ito dahil kay Jesus, na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Napakaganda po ng storya nito mga kapatid. Talatang sumunod, 21, sagot nila, wala kaming natanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, at sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming pakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam namin kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Agree po ba kayo dyan? Kapag ka born again Christian ka, napakarami mong may encounter dyan sa paligid nyo. O baka naman nangangalap lang po kayo ng membro. Tandaan niyo po yan. No? Yan ang sinasabi ng labi ng maraming tao. Napakasakit pong pakinggan. Kaya nagtakda sila ng araw. Maraming ang pumunta. Oh, praise the Lord. Sa tinitirhan ni Pablo, pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. Tingnan niyo po yung puso at buhay ng apostol natin po, no? Apostol Pablo. Sa kabila lang siya po may tanatalang bakal sa paa at sa kamay. Tingnan niyo po ang puso ng apostol. Ulitin ko lang po Kaya't nagdakda sila ng araw, maraming ang pumunta sa tinitirahan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Nagbahagi po siya, no? Sa paghahari ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga isinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin, in-encourage niya po ang mga taong pumunta sa lugar na tinitira ni Apostol Pablo. Sila tungkol kay Jesus. Hallelujah.
Okay, tingnan niyo po ang sinasabi ng Scripture, no? Purihin po ang Diyos. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Agree po ba kayo dyan? Kapag kayo po nakakaranas na ng pagsishare sa inyong paligid, mayroong maniniwala. Meron namang hindi. Kaya po di na tayo dapat masaktan po, no? Naisulat na po yun, no? Ang role na lang natin po, abutin natin ang mga taong ito. Amen. Talatang 25, kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis. Matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Focus po tayo, mga kapatid. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Propetang Isaiah. Okay? Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig. Ngunit, hindi kayo makakaunawa. At titingin kayo ng titingin. Ngunit hindi kayo makakakita. Pagmasdan po natin ang salita, malaking tulong po ito sa atin. Mga kapatid. Next. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Tinakpan ang kanilang mga tainga. Yan po, nakikita niyo po, may tainga, pero hindi makarinig. May nakabara. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon. Tingnan niyo po, tingnan natin ang ating sarili. Inalis ng Diyos ang piling ng ating mga mata. Amen po ba tayo dyan? Inalis ng Diyos ang nakabara sa ating tenga. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata. Makakarinig ang kanilang mga tenga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. At magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking ang promise ng Diyos kapag nagbalik loob ang isang kaluluwa sa Panginoon, ang promise ng Diyos, paggagalingin kita. Sabi ng Panginoon. Amen. Oh, praise the Lord. Itinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasan ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Tinuldukan na po ng Diyos, ha? Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis. Yun po, yung mga pumunta po, no? Sa ipinatawag ni Apostol Pablo. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis. Mahigpit na nagtalo-talo. Yan po, tignan po natin yung mindset natin, no? May pagdadalawang isip. Yan ang kaisipan ng tao po. Nagdadalawang isip sila. Totoo ba yan o hindi? Samantalang nakikita po nila ng kanilang mata. Nakagapos yan, eh.
May bakal yan sa dalawang paa, dalawang kamay. Bakit natin ito paniniwalaan? Tingnan niyo po. Tama po ba yan? Pananaw, mentalidad ng tao. Nagdadalawang isip. Hallelujah. Tuloy po tayo mga kapatid. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Tignan niyo po ang puso natin. Tinatanggap ni Apostol Pablo ang lahat na naging bisita niya, yung magbabalik loob. Tignan niyo po. At patuloy niya itong diniligan ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay patuloy na pinapatubo, pinapalago ang binhi ng salita na itinanim ni Apostol Pablo. Amen po ba? Praise the Lord. Okay, 2 taon po siya nanirahan doon upang ipangaral ang magandang balita. Hallelujah. Siya buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po na sa kabila ng kanyang sitwasyon, bilanggo, may gwardiya sibil, patuloy pong nangaral ang Apostol Pablo po sa mga hintil. Amen? Tayo po ba? Ganyan tayo. Baka po may meron lang sumakit ng konti dito sa alak-alakan natin. Okay, ha? Sa binti natin. Ano po? Sa ating balikat, tigil na tayo sa trabaho sa Panginoon. Gusto niyo po ba yan? Pagsasalarawan lang po yan sa kabila ng naging buhay ng apostol na ito. Salamat sa Panginoon, no? Ang magandang balita ay nakaabot po sa lugar ng Bacoor, Cavite. Amen. Oh, praise the Lord. Opo. Okay? Yan po ang puso ng ating apostol. Okay, tuloy lang po tayo. Kaya't hinihiling, sabi po ni apostol natin, no? Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Dumating man tayo sa punto na tayo po ay uugod-ugod na mga kapatid. Nanginginig na ang ating mga tuhod. Patuloy lang tayo. Move forward. Amen po ba? Okay ha, yan po ang panalangin, no? Naman ang ating sitwasyon, anumang kahirapan, ang ating tinitiis mga kapatid, patuloy lang tayo sa Panginoon. Amen. Ang layunin ng apostol sa mga talata, ito po na nasa inyong screen ay upang ipaunawa kung paano isasagawa ng Diyos ang lihim niyang panukala. Next. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ito po, yan po, meron kayo po yan, no? Sa mga talata po yan, no? Maipahayag ito ng mga hintil. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa mga hintil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulong ito para sa inyong ikabubuti. Tulad na naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano
ang pagkaunawa ko sa lihim ng panukalang isinakatuparan sa pagkatao po ni Kristo. Hallelujah. At ipalagay na rin natin ang hiwaga ng lihim sa talatang 9 na dapat malaman ng lahat ng tao. Next. Sabi po sa talatang 9, at upang maipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon. Ang haba ng panahon po ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang kababaang loob ng Apostol Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa lahat ng pinili ng Diyos. Sabi po sa 2 talata, 7-8. Sa kagandaang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Hallelujah. Ang panahon ng lihim, ang hiwaga. Ang hiwaga sa iglesia. Talatang 5, basahin po natin, ang ministeryong ito ay minsan nang nabanggit sa lumang tipan. Sinauna pa po itong binanggit. Sabi po sa talatang 5, ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong unang nakaraang panahon. Ang sabi ng ating Apostol Pablo, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Susundan niyo lang po ako, mga kapatid, ha? Napakaganda po ng aklat po ng Efeso. Purihin ng Panginoon. At ang misteryong ito ay muling nabanggit ngayon sa bagong tipan, mula sa lumang tipan hanggang sa panahon natin ngayon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng salita ng Panginoon. Ang Espiritu po sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Sabi po sa unang aklat ng Korinto 2, mga talatang sumusunod, 9-12. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, narinig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang mga hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Sandali lang, brother, balikan natin yan. Yan, okay, ha? Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isipan ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah.
Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit? Tingnan niyo po yung kilos ng banal na Espiritu, ang pangatlong persona ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan po ang nagmi-minister sa atin sa panahon na ito. Amen po ba? Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. 11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Amen po ba dyan? Kung ano ang iniisip mo, Juan, Pedro, ikaw lang ang nakakaalam ng iyong pag-iisip. Walang nakakaalam sa pag-iisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, alam natin ang pag-iisip ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang kaisipan at karunungan ng Diyos ay nasa inyo na po. Amen po ba kayo doon? Sapagkat nasa inyo po ang salita ng katotohanan. Hallelujah. Walang nakakaalam sa iniisip na isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hallelujah. Bakit, mga kapatid, ha? Tignan niyo po ang verse 12. Pagbulay-bulayan po natin ito, mga kapatid. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Hallelujah. Upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin, mga kapatid, kaya tayo nandito. Dahil sa espiritu ng Diyos na tinanggap mo. Amen po ba? Tinanggap po ba, kapatid? Tinanggap po ba natin ang Panginoong Hesukristo? Amen. Ang tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos, ang Ebanghelyo. Hallelujah. Hindi ang mga leader ng iglesia, hindi ang mga kamanggagawa ng iglesia, kung hindi ang tinanggap natin ay ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan. Napakarami pong espiritu dyan na nakapaligid sa atin, kaya po magulo. Magulo ang sanlibutan. Pero yung mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos, hindi na kailangan makigulo pa. Amen po ba tayo doon? Hindi na po tayo pwedeng makisausaw pa sa kaguluhan ito. Nakikita po natin, hindi nagkakasundo. Dahil sa sobrang talino ng tao, wala nang pagpapakumbaba. Ang tinanggap natin na espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin, mga kapatid. Sabi po sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, sa 2 talata po, 25 and 26. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito
sa marurunong. Tignan niyo po. Parehas din po yun. Dalawang word ang ginamit po. Ang marurunong at ang matatalino. At inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Nakikita niyo naman po mga bata po, ano? Kung ano po ang kaisipan niya. At nakikita din naman natin sa panahon ito, yung mga taong marurunong isinasalarawan at matatalino. Hindi sila magkakasundo pag ganyan. Ang bata po, nakikita niyo po, no? Madaling turuan. Nakikinig. Ginagamit nila ang tenga nila. Kaya po sa simula't-simula po, pinag-aaral lang po natin yan. Para matuto ang mga bata. Hallelujah. Ulitin ko lang po, sa panahong sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihin mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Talatang 26, Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Tingnan niyo po yung pagsuko ni Jesus sa kanyang ama. Ang kalooban mo, Ama, ang siya pong mangyari. Hindi ang kalooban ko. Sapagkat, tignan niyo po ang Panginoon Jesus, nagkatawang tao yan. Ngunit hindi nagkasala. Ni nabahiran man ng kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po. Next. Sabi yan sa Matthew 13:11, may 2 minuto pa po ako, sinusunod ko po yun. No? Yun po nandoon sa nakikita. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Next. Ngunit ang patnubay ang ipinangako po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama nang siya po'y magbabalik loob na sa kanan panig ng trono ng Ama. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Sabi ni Jesus, ang siyang magtuturo sa inyo, kasama po ako ng lahat ng bagay, magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang magandang balita. 15:26 ng Book of John. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At kahuli-hulihan na po, no? Tandaan po natin kung saan tayo naputo. Magpaalalahan po tayo. Ako din po nakakalimutan ko minsan, no? Sa kabisihan natin. No? In John 16:13, 14, 15, tatlong talata. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Oh, praise the Lord. Ito, tayo tayong lahat, mga kapatid. Gustuhin man namin natapusin po ito, no? Ngunit meron po tayong sinusunod. No, at baka po tayo ay mapalo ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos, ha?
Gusto niyo po bang umawit? Sige po, tayo po'y magsasara na. Yuyuko lang po natin ang ating mga mata at pasalamatan po natin ang pangatlong persona ng Diyos, no? Na siya nagmi-ministeryo sa atin. Tayo po'y magsara sa panalangin. Aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Napakayaman namin, Panginoon, sa biyaya mo. Matyaga ka, Panginoon, na kami ay tinuturuan upang sa pamamagitan po ng gabay ng Santong Espiritu, ang iyong salita, ay magsilbi kaming pagpapala sa iyo. Pagpapala na maibahagi namin ito, una sa katawan ni Kristo. Pangalawa, Panginoon, sa mga taong wala pa sa iyo. Pangatlo, Panginoon, sa aming buong pamilya. Pang-apat, sa aming buong sambahayan. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming lolo at lola, ang aming mga magulang, kapatid at apo. At naniniwala po kami, Ama, na ang iyong ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Sapagkat sa pamamagitan po ng salita mo, Panginoon, maliligtas kami. Hallelujah, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na maibuka namin ang aming mga labi. At tulungan mo kaming dumaloy mula sa aming puso ang masaganang pagpapala ng iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ay buhay. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay karunungan. Sapagkat ang salita mo'y makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, binago mo ang aming mga buhay. Inalis mo ang piring ng aming mga mata at ng aming mga tenga. Ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami na makibuka namin ang aming mga labi, dumaloy ang masaganang pagpapala ng Ebanghelyo. Hallelujah. Salamat po, Ama. Pagpalain mo kaming mga kapatiran na matyagang sumusubaybay sa iyong Ebanghelyo. Pagpalain mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patuloy mo kaming gagabayan, pamungunahan sa lahat ng aming iisipin at mga gagawin. Ama, salamat po. Salamat po ang protection mo at pag-iingat. Amang banal ay sumasa aming lahat. Salamat po, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay ng kasaganahan at ang pag-iingat at gabay ng Diyos ay sumasa ating lahat. Hallelujah. God bless you po in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bye-bye.